Gilas Pilipinas, nakakagulat ang ginawa sa Guam mga bro, hindi ito inaasahan. At Gilas umaasa lang daw kay Justin Brownlee. So isang massive win nga para sa ating national team na Gilas Pilipinas mga bro, matapos nilang tambakan ang home team na Guam. Noong first quarter nakakasabay pa naman sila dahil binuhat nga ni Jericho Cross ang kanilang opensa. Pero pagdating ng second quarter biglang ang umalagwa ang Gilas Pilipinas mga bro na sinimula ni KQ. Grabe talaga yung kanyang no-look pass kay Dwight Ramos. Isa sa mga pinakamagandang pasa sa laban na to. Maaasahan talaga tong si KQ kapag kinakailangan ni Coach Timcon ang kanyang impact mga bro. Impressive din ang naging debut game ni QMB kahit nangangapa pa siya sa sistema ni Coach Timcon. Nakapag-ambag pa rin naman siya sa kanilang scoring. Marami talagang nagulat sa ginawa ng Gilas Pilipinas sa Guam mga bro. Hindi nga inaasahan na tatambakan nila ng ganun kalaki ang Guam. Kahit nga siguro sila ay hindi rin nila inaasahan yon dahil nag-i-struggle nga ang Gilas sa kanilang mga huling laban. Third quarter pa lang mga bro, parang sumuko na talaga ang Guam. Kaya bagsak na ang balikat ng kanilang mga player. Hindi na nga nila masyadong dinidipinsahan ang Gilas Pilipinas para matapos agad ang laban. Partida mga bro, wala pa si Kai Sotto sa laban na yan. Kung nandyan si Kai Sotto, baka hindi pa umabot sa 40 points ang scoring ng Guam. 'Di ba? Nagising kasi ang Gilas noong nag-time out sa second quarter si Coach Timcon. Sa kabilang banda naman mga bro, Gilas Pilipinas umaasa lang daw kay Justin Brownlee. Akala nga ng lahat ay hindi makakapaglaro si Justin Brownlee laban sa Guam mga bro dahil sa kanyang pinagdaanan. Pero looking good na nga itong si Justin Brownlee dahil siya pa rin ang nanguna sa Gilas Pilipinas. Halimaw pa rin talaga si Justin Brownlee pagdating sa opensa. Noong nahirapan nga umiscore ang Gilas, nag-take over nga itong si Justin Brownlee. Maganda din ang naging suporta ng mga locals kaya maaga pa lang nakapagpahinga na itong si Justin Brownlee. Hindi na nga siya ginamit ni Coach Timcon sa buong fourth quarter. Isa nga sa napansin ko mga bro ay ginamit nga lahat ni Coach Timcon ang kanyang mga player. Ito yung maganda kapag mahaba ang player rotation. Hindi napapagod agad ang starting unit. Kitang-kita naman natin kahit last quarter na grabe pa rin yung energy ng team. Puro naman kasi quality player ang lineup ng Gilas Pilipinas mga bro, kahit sino dyan. Kayang umiscore at dumipinsa, depende na lang sa combination ni Coach Timcon. Pero marami ngang nagsasabi na umaasa lang daw kay Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas. Well, para sa akin mga bro, kaya nga kumuha ng naturalized player ang Gilas Pilipinas para may aasahan kapag kinakailangan. Pero parang local lang naman si Justin Brownlee dahil hindi naman ito naghi-hero ball. Napapalakas niya lang talaga ang isang team dahil sa kanyang basketball IQ. Si Boss Alfrancis Chua na nga ang nagsabi noon na matalinong maglaro itong si Justin Brownlee. Kaya abangan na lang natin ang kanilang rematch. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?